Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa Dhama'irul Jar al-Muttasila. Okay, yung mga nakaraang aralin, nakuha natin yung Dhama'irul Rafa' al-Muttasila o yung personal pronoun. Yun yung huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. At sinundan natin ng ismu isyara, yung hadha, hadhihi, zalika, at saka yung tilka. Yung hadha, ito, this, hadhihi, pagkakaiba niya na yung hadha ay ginagamit sa muzakkar at yung hadhihi ay ginagamit sa muannas. At ganun din naman yung zalika na ang ibig sabihin na ay that. Ang pagkakaiba niya sa tilka ay ang zalika ay ginagamit sa muzakkar, panglalaki, at ang tilka ay ginagamit sa pangbabae o feminine. Okay, ngayon ang kukunin natin ay ang Dhama'irul Jar al-Muttasila. Ang Dhama'irul Jar al-Muttasila ay yan yung possessive noun o pagmamay-ari. Ibig sabihin pagmamay-ari. Dito tayo magsisimula para madaling natin inshallah maintindihan. Okay. Basahin ko muna. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li, lana. Ang ibig sabihin niyan, lahu, sa kanya. Lahuma, sa kanila, na dalawang lalaki. Lahum, sa kanila, na mga lalaki. Tatlo pataas. Laha, sa kanya, na isang babae. Lahuma, sa kanila, na dalawang babae. Lahunna, sa kanila ng mga babae. Sa makatwi, itong part na ito ay tatawagin natin na ghaib o third person. Okay. Laka, sa'yo. Lalaki ang kausap. Laka, sa'yo. Sabihin natin halimbawa, hada, laka. Hada, laka. Ito ay, hada, laka. Ito ay sa'yo. Lakuma, sa inyong dalawa. Lakum, sa inyo, tatlo pataas. Laki, sa iyo, kung babae ang kausap mo, halimbawa, ang misis ko, ya zawjati, hadha laki. Okay, so kausap ko yung misis ko, halimbawa. Lakuma, sa inyong dalawa, babae, at lakunna, sa inyong mga babae. Li, sa akin, hadha li, akin ito ay akin. Lana, atin, o amin, sa atin. Okay. Sa kaya ito ay maaaring mukhatab o kaya second person. Tawagin natin ng mukhatab, second person. At ito naman, part na ito, itong dalawa, ay mutakallim o first person. Actually, nakuha na natin itong tatlong part na ito. Ghaib, ibig sabihin yung third person, yung kinakausap, yung inyong pinag-uusapan. Mukhatab, second person, yung inyong kausap. Mutakallim, yung first person na nagsasalita. Okay, first person, mutakallim, mukhatab, second person, at ghaib, third person. Okay, katulad ng paghahati na ginawa lang sa personal pronoun, ganun din sa possessive pronoun, kung saan ito ay muzakkar, panglalaki, ito ay muannas, pang babae, ito ay muzakkar, pang lalaki, ito ay muannas, pang babae, at ito ay maaring muzakkar o kaya ay muannas. Okay, maaring muzakkar, maaring siyang muannas. At kung pag ganito naman sa role na ito, ang gagawin natin, ito ay mufrad, pang-isahan. Singular. Ito ay musanna. Musanna, ibig sabihin ng musanna ay plural. At ito naman ay jama, pangmaramihan. Okay, so itong lana ay maaaring pangmaramihan, maaaring namang pangdalawahan lang. Okay. So yan, mahalagang may saulo natin yan. Ang lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li,
lana. Kung sakaling nalilito tayo ay i-review lang natin yung video. Okay. Para maano natin yung kahulugan niya. Okay. So ang damairul jar al-muttasila ay maaari natin yung gamitin sa mga bagay. Sa mga ismun zahir. Ismun zahir. Mga bagay na malinaw, mga pangalan na malinaw. Halimbawa ay ginamitan natin dito na, nagbigay tayo ng halimbawa dito na kitab. Kitab, ibig sabihin ng kitab ay aklat. Aklat, okay. Nasaan ang damairul jar al-muttasila? Muttasila. Narito sila. So ang damairul jar al-muttasila, itong nasa dulo. Kinuha ito yung kanyang root word, yung kitab, at itong mga nasa dulo, yung suffix, ayan ang damairul jar al-muttasila. Okay, basahin ko at bigyan natin ng kahulugan. Kitabuhu. Kitabuhu, ang damairul jar dyan ay yung hu. Kung saan ang ibig sabihin ng kitab, aklat niya, hu niya, isang lalaki. Kitabuhu, aklat niya, isang lalaki. Sabihin natin halimbawa, meron bang kitab dyan? Okay, halimbawa, mamaya insyaAllah. Kitabuhu, kitabuhuma, aklat nila ng dalawang lalaki. Kitabuhum, aklat nila ng mga lalaki. Kitabuha, aklat niya, isang babae, her book. Kung itong hu, kitabuhu, his book. Kitabuha ay her book, babae. Kitabuhuma, aklat nila na dalawang babae. Kitabuhun na, aklat nila mga babae. Okay. Kitabuka, ang iyong aklat. Okay. Kitabukuma, aklat ninyo, dalawa, at kitabukum ay aklat ninyong mga lalaki. Okay. Kitabuki, pang babae, aklat mo, babae. Kitabukuma, pang babae, dalawang lalaki. At kitabukun na, aklat ninyong mga babae. Kitabi, aklat ko. Kitabu na, aklat natin. Okay. So, ang damairul jar al-muttasila dyan ay itong mga nasa dulo lang. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ayan, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, at itong ya, i, at saka itong na. Okay, kung hahatiin din natin yan, katulad din yan, singular, mufrad, dual, musanna, at jama, plural. Basta karaniwan yung mga nasa side nito ay jama. Okay, meron tayong libro rito. Halimbawa, ito ay kitab. Nakuha natin before yung ibig sabihin ng hada. Hada, ibig sabihin ng hada ay ito. Hada, kitab. Ito ay aklat. Okay. Hada kitab, ito ay aklat. Pero kung halimbawa itanong natin, liman hadal kitab, kanino itong aklat? Liman, ibig sabihin ng liman, ay kanino? Hada, ito, aklat, itong aklat. Okay. Kanino itong aklat? Liman hadal kitab? Hada kitabuhu. Ang aklat na ito ay aklat niya. Hada kitabuhu, ito ay aklat niya. So, tinutukoy mo yung hu, ibig sabihin ay lalaki. Okay, kung halimbawa palitan natin ng kitab, palitan natin ng salitang bait. Bait. Ibig sabihin ng bait ay bahay. Bait. Okay. Bait. So, paano natin itatasrif ang bait? Halimbawa, sasabihin natin na bahay niya. Lalaki. Bahay nila. Okay. So, papalitan yung bait ay idudugtungan lang natin yung suffix. Yan, yung mga nasa dulo. So, mangyayari dyan, magiging baituhu, baituhuma, baituhu. Okay. Yun ang dagdag dyan. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, bahay ko, baituna, bahay namin. Okay, kung halimbawa baituka, ibig sabihin ay bahay mo. Kung lalaki ka, sasabihin ko, hada baituka.
ito ay bahay mo. Pero kung ikaw ay babae, ang sasabihin ko sa iyo ay hada baytuki. Ito ay bahay mo. Kung sasabihin ko naman na ito ay bahay ko, hada bayti. Kung bahay niya, kung lalaki, hada baytuhu. Kung babae, hada baytuha. So yun ang gamit ng dhamairul jar al-muttasila. Siya ay ginagamit na possessive kung sino yung nagmamay-ari. Okay. So yung huma, ibig sabihin ng huma na pangdalawahan sa kanila, dalawa, halimbawa sabihin natin na kitabuhuma, qalamuhuma, ballpen nila na dalawa. Okay. Yung huma, pwedeng dalawang lalaki, pwedeng dalawang babae, pwede rin namang isang lalaki at isang babae, basta dalawa. Ganon din sa kuma, pero yung kuma ay yung second person, mukhatab, yung kausap mo. Kuma kayong dalawa sa inyong dalawa, kung saan ay pwedeng dalawang babae, dalawang lalaki, pwede rin namang isang lalaki at isang babae. Okay, so itong mga dhamairul jar al-muttasila ay maaari nating i-apply sa lahat ng mga bagay. Halimbawa, pwedeng qalam, qalamuhu, qalamuhuma. So, idadagdag lang natin dun sa dulo yung mga suffix. Yan. Halimbawa ay mimsaha, mimsahatuhu, mimsahatuhuma, mimsahatuhum, mimsahatuha, mimsahatuhuma, mimsahatuhunna, mimsahatuka, mimsahatukuma, mimsahatukum, mimsahatuki, mimsahatukuma, mimsahatukunna, mimsahati, mimsahatuna. O, ganun. Halimbawa naman ay masjid. Halimbawa, masjid, masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhu, masjid niya, isang lalaki. Pero kapag babae, masjiduha. So mahalagang maisaulo natin itong dhamairul jar al-muttasila kasama nung dhamairul raf' al-munfasila na nakuha natin nung mga nakaraan. At kasi nga, sa pagkasalita ng Arabic, at tulad ng sinasabi natin, mahalagang marami kang maisaulong mga vocabulary. At i-apply natin itong dhamairul jar al-muttasila sa mga nasasaul natin mga vocabulary. Halimbawa ay kal, aso, bait, bahay, masjid, daftar, notebook, daftaruhu, notebook niya, daftari. Basta kapag lahat ng bagay na sasabihin mong akin, halimbawa libro ko, kitabi, daftari, notebook ko, naali, tsinelas ko. Pero kapag atin na daftaruna, kitabuna, masjiduna, masjid namin, mablaguna, pera namin, ayan, nukuduna, pera namin. So yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay maisaulo natin ito. At paki-download yung duat.webs.com, duat.webs.com/mufradat, mufradat.pdf. Nariyan yung mga vocabulary ng mga names, mga numbers, numerals, mga tawag nito, mga colors, parts of the bodies, basta mga gamit sa bahay, mga nakikita natin ng mga bagay, mga trabaho, iba't ibang vocabulary nakalagay dyan. At naglagay rin tayo ng mga verbs. Okay, so paki-download natin itong ating vocabularies. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magsaulo tayo ng mas maraming vocabulary at subukan natin i-apply sa pagsasalita. Kahit simpleng sentence lang. Halimbawa, sabihin mo na, hada kitabi, ito ay aking libro. Huwa sadiqi, siya ay aking kaibigan. Sadiq, ibig sabihin ng sadiq, kaibigan. Pero kung sasabihin mo na siya, huwa, nakuha natin noong nakaraan, ang ibig sabihin ng siya kapag lalaki ay huwa, sadiq. Sadiq ay kaibigan mo. Pero pag sasabihin mo nga sadiq, kaibigan mo, sadiqi, huwa sadiqi, siya ay kaibigan ko. Pero kung sasabihin mo ay siya ay kaibigan mo, sasabihin mo na, huwa sadiquka, yung kausap mo, huwa sadiquka, huwa sadiqi, siya ay kaibigan ko. Huwa sadiquka, siya ay kaibigan mo. Huwa sadiquna, siya ay kaibigan natin. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito muna ang ating aralin tungkol sa dhamairul jar al-muttasila. Abangan na lang natin yung mga susunod na aralin para mas lalo nating maunawaan ang
wikang Arabi. Sana ay makapagbigay sa atin ng pakinabang ang pag-aaral natin ito. Pag-aaral natin na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.